Pinuna ng Malacanang ang hindi raw tugmang timeline sa mga larawang inilabas ni dating Congressman Zaldico. Ang tingin ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Ang sagot ng kampo ng dating kongresista sa pagtutok ni Mav Gonzales. Kasunod ng pagdawit ni dating Congressman Zaldico kay Pangulong Bongbong Marcos sa umuning mga insertion sa 2025 budget, sa tingin daw ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro, may gumagamit kay Ko para pabagsakin ng Pangulo. Tingin ko, nagpagamit si Zaldico. Itiniming ito kasi ang gusto ng mga gusto magpabagsak sa Pangulo, mawala ang Pangulo. Diba? Kaya maaaring gamitin to, personal ko to, ito lang yung nababasa ko. Pinangakuan na kapag kami ang naging nasa pwesto, mapalitan ang Pangulo, hindi ka na uusigin. Nang tanungin kung sino sa tingin niya ang gumagamit kay Ko, alam naman natin kung sino ba yung gusto magpabagsak sa Pangulo. Sino ba yung nagnanais na ipwesto ang iba sa kapalit ng Pangulo? Giit ng kampo ni Ko, walang ganitong deal na nagpapagamit si Ko. Ginagawa raw niya ito dahil oras na para gawin ang tama. Sa inilabas na video ni Ko kahapon, ipinakita niya ang mga litrato ng mga hilera ng mga maleta na kanila raw idineliver sa Pangulo at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Sa ilalim ng mga litrato, may mga nakalagay na date at may katagaring cash out. Hindi ipinaliwanag ni Ko kung ano ang ibig sabihin ng mga petsang nakalagay sa mga litrato. Sa maleta, wala po kayo nakitang anumang ebidensya kundi maleta. At sana masuri niyo po yung mga dates na nakalagay dyan sa kanyang video. Minilagay po siya na 2024, starting January 2024 hanggang November 2024. Nag-umpisa po yung BICAM conference noong November 2024. So, papaano po masasabi na nagkaroon na po ng bigay ng maleta kung 2025 budget ang pag-uusapan? Meron date din na maleta mga January 2025, March, and May 2025. So, papaano rin pong mangyayari yun kung January 13 pa lang na 2025 ay hindi na po siya head ng Appropriations Committee. Hindi siya chair. So, saan manggagaling yung kanyang power? Anong susunod na hakbang ng Malacanang kasunod ng mga pahayag ni Ko? Sampahan siya ng kaso kung dapat sampahan. Yun lang. Wala. Kasi ang Pangulo naman lagi sa batas eh. Lagi naman yan sa kung ano ang itinuturo ng ebidensya, may threat ba talaga? So dapat patunayan niya yan. Hindi pwedeng bibiglang yan. Kasi daling magsalita niyan. Pangalawa, kung meron talagang threat, ano bang sabi ng ombudsman? Poproteksyonan ka. Wala siya dapat ikatakot. Ang kinakatakot lang yan, talagang masakdal siya, dahil ang ebidensya, papunta talaga sa kanya. Kahit sabihin natin yung mag-state witness siya, dahil may mga nagsasabi gawing state witness siya, wala siyang isosole dahil wala siyang sinabing kinuha niya. Doon pa lang, na talagang sinesafety niya na yung sarili niya. Nanawagan na rin si Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maghain ng sworn affidavit si Ko. Pero sabi ng abogado ni Ko, walang puntong gawin ito dahil hinusgahan na aniya ng Ombudsman ang kaso ng kliyente niya. Pilit din daw kung sasabihin naman ng Ombudsman na kailangan nila ang sworn statement ni Ko para patotohanan ang mga alegasyon niya sa videos. Dahil alinsunod daw sa Ombudsman Charter ay kailangan niya imbestigahan kahit anonymous complaints. Kung gusto raw ng Ombudsman, pwede siyang mag-imbestiga kahit walang sworn statement. Magsusumiti raw ng sworn statement si Ko kung naaayon ito sa layunin nila alinsunod sa procedural rules. Pero hindi raw niya papayagang magsumiti si Ko para lang makilaro sa aniyay political games. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzales, nakatutok, 24 oras. Naglabas ng ikatlo at huling video si dating Congressman Zaldico tungkol sa mga anyay insertion sa 2025 budget. Sabi ni Ko, sinabihan daw siya ni dating House Speaker Martin Romualdez na huwag umuwi sa Pilipinas dahil delikado raw. Inaasahan na raw niyang darami pa ang mga kasong ihahain laban sa kanya. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako, para masira ang aking kredibilidad. Darami din ang banta sa buhay ko at ng aking pamilya. March 2025 pa lang, si Speaker ay nagpaparinig na sa akin sa aming meeting that he will shoot me if I will talk. At pagkatapos niyang sabihin sa akin in a phone call na don't come home, he will take care of you, tumawag ulit si Speaker Martin at sinabihan niya ako na pag umuwi ako will be dangerous kasi they might
hire someone to do a rub out on me, or hire the police to kill me while in jail. May mga ilalabas pa raw na ibang impormasyon si Ko sa mga susunod na araw. Isa na dito ay yung kay Henry Alcantara, ang DPWH boys, ang sinasabi nilang halaga sa ICI ay 21 billion. Hindi po totoo yan. Ang totoong numero ay 56 billion pesos at yung pong halaga na yan ay kay Pangulong Bongbong Marcos at Martin Romualdez na punta lahat. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Sinusubukan namin kunan ng pahayag si Romualdez sa mga bagong pahayag ni Ko. Kahapon sinabi ni Romualdez na malinis sa kanyang konsensya at sa isang bagong pahayag ni Undersecretary Claire Castro ang sabi niya, walang maipakitang ebidensya at puro basa lang ng script si Ko. Yan daw ang problema. Ang sabi pa ni Castro, ang expose daw na inaasahan ng mga kaalyado niya, naging comedy series na anya. Nag-inspeksyon ang Independent Commission for Infrastructure ICI at iba pang opisyal sa mga flood control projects sa Cebu na binaha ng Bagyong Tino. Nakatutok si Luan Mayrondina ng GMA Regional TV. Mahigit 2 linggo matapos maranasan ang malawakang baha sa iba't ibang lugar sa Cebu, nag-inspeksyon sa flood control projects sa mga binahang lugar ang ICI at mga opisyal sa DPWH. Una nilang sinuri ang flood control structures sa Barangay Tabok at Barangay Alang-Alang sa Mandaue City, kung saan makikita ang Butuanon River. Ang Butuanon River, na isang major waterway sa syudad, ang umapaw, pumasok at sumira sa daan-daang bahay sa lungsod. Nagpunta rin sila sa Barangay Tamiao sa bayan ng Compostela, kung saan mahigit 20 ang nasawi matapos rumagasa ang mataas na lebel ng baha. Sa lungsod ng Talisay naman, pinuntahan rin ng ICI ang Mananga River na umapaw rin ang tubig at nalubog ang maraming kabahayan at subdivisions. 7 ang naitalang namatay sa Talisay City. Ayon kay Azurin, nakita nilang hindi sinunod ang master plan ng mga river basins sa buong bansa at mas nag-focus ang DPWH sa rebatement. Sinisiguro rin ng ICI na mapaayos agad ang mga nasirang flood control project at mapanagot ang nasa likod nito. Pag ibabangga mo yung ginawa nyo ng mga flood control dito versus yung ginawa nyo na sana na yung catch basin, doon sa ballpark na estimate ng ating regional director, aminado naman siya na mas nakatipid sana tayo kung inuna natin yung river basin. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Luan Mayrondina, nakatutok 24 oras.